Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Doon, walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede ho bang pakibati rin yung ating katabi ng magandang tanghali? Unang-una po, ako'y nagpapasalamat sa atin pong butihing rektor at kura paroko ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno at parokya ng San Juan Bautista, si Father Jun Sescon, ating butihing rektor at ang mga kasamang pari dito po sa Quiapo Church, sapagkat ito po, kung di ho kayo maniniwala, ang kauna-unahang pagkakataon na ako po ay makapagdiwang ng misa dito po sa Paco Church. 3 araw ho ang nakalipas ay aking pinagdiwang ang aking anibersaryo, no? 19 na taon bilang pare. At tatandaan ko, 3 days after ako na-ordain, pumanaw ang atin hong dating Arsobispo ng Manila na si Jaime Cardinal Sin. Papasalamat po ako sa pagkakataong ito na ako'y naimbitahan at maging bahagi sa paghahanda sa ating nalalapit na kapistahan sa karangalan ng ating patron na si Juan Bautista. Sabi nga ni Father June, napakaswerte sapagkat ito ay nataon na Biyernes, sapagkat ako po'y isang deboto rin ng Poong Jesus Nazareno na tuwing birthday ay nandito kaisa nyo, nagsisimba lamang po. At ngayon ay nabigyan ng pagkakataon na manguna sa banal na pagdiriwang. Kaya isang malaking biyaya at pagkakataon din po sa akin ito at sa ating lahat na tayo po ay naghahanda para sa nalalapit na kapistahan. Habang ako po'y nagninilay sa ating mga pagbasa at lalo na po sa ating patron na si Juan Bautista, naalala ko po yung kwento ng 3 babaeng bata na magkakaklase. Sabi nila, gusto ko pamanahan ako ng lola ko. Kaya nagtanungan sila. Sabi nung isa, gusto ko ipamana sa akin ng lola ko yung kanyang bank accounts. Kasi ang daming laman na pera sa bangko ng lola ko. Sabi naman ng ikalawang bata, ay, ayoko yan. Kasi yung lola ko ngayon ang chairwoman sa aming barangay. Gusto ko later on, ako ang kanyang i-anoint
at maging barangay chairwoman din sa aming pamayanan. Yung pangatlong bata, sabi niya, ayoko yan. Ayoko yung bank accounts. Ayoko rin yung posisyon na pagiging chairwoman. Gusto ko, ipamana sa akin ng lola ko ang kanyang eyeglasses. Nagulat sila. Bakit kaya salamin ng lola niya ang gustong manahin? Tinanong siya at ang sagot niya ay kasi kada suot ng lola ko ang kanyang eyeglasses, nakikita niya lagi ang kagandahan sa tao. Nakikita niya lagi na positibo ang paligid at nakikita niya at naintindihan ang lahat ng sitwasyon sa buhay. Kaya gusto kong manahin po ang eyeglasses ng aking lola. Mga kapatid, nang sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayong araw, patungkol sa mata, liwanag at lampara na ating katawan, tayo'y iingatan at pinalalahanan mabuti ng ating Panginoon, na ating ituon ang ating mga mata. And He cautions us to be careful where we fix our eyes on. Kung saan nakatuon ang ating mga mata. Sapagkat sabi nga po, kung ano ang nakikita at sinasabi ng ating mga mata, gayon din sa ating iniisip at laman ng ating puso. At kung saan nakatuon ang ating atensyon, ay siyang pumupuno ng ating kaisipan at ng ating puso. At habang tumatagal ang ating pinananatili sa ating sarili kung ano ang gusto at mahalaga sa ating puso't kaisipan, tayo'y paghaharian nito, paghaharian ng ating buhay. Sabi nga ng ating Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, nahandon ang iyong puso. At ito po, mga kapatid, ay para sa ating lahat at sa mga bagay patungkol sa ating buhay, lalo na sa pera, kapangyarihan, at iba pang kayamanan sa mundong ito. Bakit nga po ba tayo nag-iipon or nag-iimbak at kumakamkam ng maraming bagay at kayamanan sa mundong ito, na kung minsan at kalimitan lagpas sa kung ano ang kinakailangan natin? Dahil ba gusto nating makasiguro o dahil ba sa seguridad? Pero ang Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, binigyan tayo ng napakagandang turo at hamon. Saan ba nakabase ang iyong seguridad? Hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, hindi sa katanyagan, or maging sa ating relasyon at sariling kakayanan at lakas. At kapag dito natin binase at binabasehan ang ating seguridad, sabi nga ng banal na kasulatan, para tayong bulaklak na nasa umagang umuusbong at sa gabi ay naglalaho. At wala ni isa sa mga ito ang magdadala at may mahalaga na dadalin tayo sa langit at buhay na walang hanggan. Bakit nga ba natin ito pinagtutuunan ng pansin? Mga kapatid, bakit hindi natin i-consider
ang mga halimbawa na itinuturo sa atin ng ating patron na si Juan Bautista. Ang pagpapakumbaba at pagiging simple sa buhay. Ang ating patron na si Juan Bautista ay maganda ang ehemplong ipinakita sa atin. Naalala ko po yung isang sikat na konduktor sa orkestra. Minsan po, in-interview siya at tinanong siya. Sabi, "Sir, ano po sa tingin ninyo ang pinakamahirap na na-encounter ninyong problema bilang konduktor sa orkestra?" Sabi ng konduktor, isa sa pinakamahirap na problema na aking na-encounter ay maghanap ng musician na magpe-play ng bayola. Kasi di ba alam po ninyo na ang bayola plays to support the violin. At ang bayola is a second stringer, pangalawa sa violin. Na ang role ay enrich those who play the starring role in the orchestra. Mga kapatid, dito natin nakita at dito natin nakitang nakabase ang kaisipan, puso at kayamanan at kadakilaan ni Juan Bautista. To play a supporting cast para si Jesus at ang kanyang misyon ay makilala at mapagpatuloy. Pinili niya ang pagiging second stringer para ang ating Panginoon makilala natin at mailapit tayong lahat sa Kanya. Sa katunayan, sa buhay ni Juan Bautista, makikita niyo po kung nasaan ang kanyang puso. Pangalawa lamang sa ating Panginoon. At namuhay na may pagkumbaba, namuhay ng simple. Pwede niya na sanang ipakilala ang sarili bilang tagapagligtas. Pwede niya na sanang kunin ang center stage, but He remains the supporting role of our Lord. Imagine ang kanyang pagkain ay pulok-pukyutan, kanyang damit ay habis sa kamelo, at lagi niyang sinasabi, I must decrease, He must increase. Kaya mga kapatid, sa atin pong ikapitong araw ng paghahanda at pagninilay sa kapistahan ni San Juan Bautista, binibigyan niya tayo ng magandang halimbawa kung saan natin itutuon ang ating buhay, ang ating paningin, at kung anong kayamanan ang ating dapat pagsikapan. Yan ay ang seguridad na hinahanap natin na nagmumula sa ating Panginoon. Usugin at ibaling natin ang ating attention sa ating Panginoong Jesucristo because He is our real security and treasure, and our life should be in communion with Jesus our Lord. Kaya po sa ating paghahanda at sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagdiriwang at sa ating paglalakbay sa mundong ito bilang isang sambayanan, nawa ay maituon natin ang ating mata, kaisipan at puso sa tunay na magbibigay sa atin ng seguridad. Ituon natin at paghahanap ng kayamanan na tanging sa ating Panginoong Jesus lamang nating matatagpuan.